Okay, magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, June Pinas para sa Pilipinas at para po sa Pilipino. Okay, pag-usapan na po natin itong tungkol po dito sa paninisi ni Sara Duterte sa ating Pangulong BBM doon po sa dalawang minor de edad na namaril. Napag-alaman po natin na ito pong tiyahin itong yung mas bata po, na menor de edad, ang tiyahin niya po ay isang pulis at yung baril po na ginamit ng menor de edad ay doon po sa kanyang tiyahin na pulis. At napag-alaman po natin na ito pong tiyahin na pulis, napaulit-ulit na tayo ng tiyahin na pulis at ng bata ay isa pong DDS. Marami pong patunay tayong ipapakita diyan po tungkol sa ating topic na yan. Ayan, bago po tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe na po kayo dyan, guys. Ayan, maraming salamat po. Isang like po para po i-recommend po tayo ni YouTube sa mas marami pa. Okay, simulan muna natin dito po kay Robin Padilla. About po dun sa gusto niyang ipasang batas na 10 taon gulang pataas ang pwedeng makulong. Okay? Pakinggan muna natin to bago tayo tumungo sa ating main topic. Ako is probinsya. Okay. Di ba? Wait a minute. Ito yung sunod. Okay. Sabi ni Robin Padilla, nakikipag-away siya kay Kiko Pangilinan dahil nga sa insidente ngayon ng mga pangyayari ng kaguluhan sa mga paaralan. No? Yung may mga namatay, nasaksak, na baril. So ang gusto ni Robin Padilla, ibaba ang edad sa 10 taon para makulong. Senator Robin Padilla, with all due respect to you, buti naisip mo yan. Ibaba sa 10 taong gulang ang isang bata na kapag gumawa ng krimen ay ikukulong. Na which is, mga kababayan, hindi po yan para sa akin guys responsibilidad po ng isang magulang na menor de edad, ito pong ginagawa ng kanila pong mga anak. Nasa pagpapalaki po kasi ng magulang ang magiging ugali po ng kanilang mga anak. Ayan, sana po sa mga magulang dyan na nakikita nyo na iba po ang kinikilos ng inyong anak, ay sana po ay gabayan at kausapin nyo. Para sa akin kasi guys, sa mga menor de edad po, ng mga ating kabataan ay responsibilidad po yan ng kanilang mga magulang. At nasa mga magulang po kung paano po nila pinalaki yung kanilang mga anak. Ayuna ng mga mambabatas. Palike po. Ang kanilang nilalagay ay 15 years old pataas. So, kaya pala mas matanda. 'Di ba guys, kung napanood nyo, dalawa po yung menor de edad na namaril. Yung isa po ay 15 anyos at ito po ay nakasuhan na guys Yung 15 years old po na menor de edad, nakasuhan na po yan. Kung pagbabasihan natin, ang 10 years old pa ba? Guys, mamaya natin buksan or i-play yung videos po ng ating pong main topic about po doon sa paninisi ni Sara Duterte sa ating Pangulo kung bakit po namaril yung dalawang menor de edad. Lahat na lang talaga ay sinisi sa ating Pangulo. Pero meron po tayong patunay dyan na ang dapat po sisihin ay ito pong mga Duterte sapagkat yung tiyahin po nung isang menor de edad na yon ay isang pulis. Isang pulis po na isang DDS. At yung tiyahin niya po na yun na pulis, yun po ang may-ari ng barel nung mas batang menor de edad. Dahil yung 15 anyos po ay nakasuhan na po yan. O tuloy, mamaya po natin pag-usapin. Palike po, palike. Pag nakagawa ng krimen ay ikulong, bakit si Bato hinayaan mong makatakas? Tama. Aber? Tama naman. 10 years old, gusto mong makulong. Si Robin kasi, mema lang. Parang si Sara, may masabi lang. Ayan. Si Robin Padilla po ay may masabi lang. Nakipag po siya kay Kiko Pangilinan about po dyan sa batas na yan, na 10 gulang pataas ang dapat makulong. Pero itong si Bato de la Rosa ay kanyang pinakawalan. At kanyang
tinulungang makatakas. May masabi lang po itong si Robin Padilla, no? Nagpapaano lang nagpapaganda lang ng imahe, pero hindi pa rin pinag-iisipan bago ilabas yung kanyang salita sa kanyang bunganga. Pero si Bato, tinakas mo. Mm. Saan yung konsensya mo, Senator Robin? Naisip nyo ba yan, mga kababayan? Nakipagdebate si Robin kay Kiko Pangilinan sa Senado. Nakipagbakbakan si Robin kay Kiko Pangilinan. Pero hindi niya iniisip sino-sino bang pumirma sa Juvenile Act. Na? Yung mga kakampi niya, sila Marcoleta, si Pia Cayetano, basta maraming pumirma dyan na mga kasamahan niya. Sino-sino ba ang pumirma sa Juvenile Act? Bakit si Kiko lang ang tinira niya? Hindi ba niya naisip na pati si Marcoleta, si Aimee, si Joel Villanueva, si Pia Cayetano, si Jinggoy Estrada, si Gloria Arroyo, si Marcoleta, si Chis Escudero, si Big Subere, si Ping Lacson, si Joel, si Pia, si Aimee Marcos, si Lito Lapid, ay pumirma po sila sa juvenile justice law na 15 years old pataas. Bakit si Kiko Pangilinan lang tinira ni Robin? May masabi lang. Andyan si Marcoleta, Marcoleta, Aimee Marcos, ayan si Pia Cayetano, nandyan si Jinggoy, nandyan si Gloria. Bakit hindi niya binakbakan yan? Bakit ang binanatan niya ay si Kiko Pangilinan lang? Andyan si Chis, andyan si Mig Subiri, nandyan si Lito Lapid, nandyan si Risa. Sige nga. Guys, May pakilike po tanong ng ako, ating mga kababayan. live. Bakit si Kiko Pangilinan lang pinag-initan niya? Bakit hindi niya binakbakan si Marcoleta? Si Marcoleta mismo pumirma niyan. Si Aimee Marcos, si Pia Cayetano, si Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva. Guys, pakilike po, pakilike. Sige nga. Senator Robin, nangyari, 10 years old, gusto mong makulong, pero si Bato de la Rosa pinatakas mo. Kaya nga mahirap magtiwala sa inyo eh. Okay, balikan na lang natin yan at meron naman na po tayong mga live viewers dyan. Pag-usapan na po natin ito pong main topic natin. Ayan na, Sara sinisisi si Marcos sa Tacloban School doon po sa naganap na barilan nitong dalawang menor de edad. Pero napag-alaman po natin na ito pong tiyahe ng isang menor de edad ay isang pulis at isa pong dating DDS or DDS pa rin, pakinggan at komentahan po natin to. Pero bago yan, guys, mag-like naman po kayo dyan. Maraming salamat. Shoutout po sa inyo lahat. Dito tayo. Make way! Rhea Ripley is Ating live. Maraming salamat po. Dito na tayo sa ating main topic. maiksi lang ang komentaryo, pero direct. Ito ang totoo kasi sa nangyari na yan. Ito, marami tayong dapat... Ayan guys, nakikita nyo ba sa screen? Ito po yung isang menor de edad. Ang tiyahin niya po ay isang pulis. Ngayon po, yung barel na ginamit nitong bata na ito ay galing po dito sa tiyahin niyang pulis. At ito po ay isang DDS. Kaya po si Sara Duterte, may masabi lang din po talaga. Lahat na lang po ay sinisisi sa ating Pangulo na hindi naman dapat. At ang dapat talagang masisi dito ay silang mga Duterte. Ayan, palagi kayong naninisi. Ngayon, sa inyo ito babalik. Totoo naman, di ba? Yung palagi nilang paninisi at paninira sa Pangulo ay bumabalik po sa kanila. Ayan, mag-like na po kayo dyan, guys. Maraming salamat. Unang-una, saan galing ang baril? Yon. Saan galing ang baril? Kasi mga minors yan eh. Alam nyo mga kabunyog, ang baril ay ito ang pinanggalingan. Pakinggan nyo po. Ang isang baril, doon sa batang si Nash, yan, yung nakaitim na yan na t-shirt, Okay. ang baril ay pagaling doon sa kanyang auntie, yung tiya niya. Ang Pakilike tiya po, niya kasi pakilike. ay isang pulis, mga kabunyog. Isang pulis ang kanyang tiya nito ni Nash. Kaya, so yan ang ang isang diyan, ang isang
natuklasan dyan, mga kabunyog. Okay. Itong si Nash na 14 years old, Mhm. ang Makikita nyo guys, itong pulis na ito, yung policewoman na ito ay may picture with bato. Sisi ka ng sisa sa Pangulo Sara Duterte, pero ito pala nga may kinalaman na tiyahin ng bata ay kakampi nyo. kanyang tiya ay Palay. ang auntie niya ay isang pulis. Oh. Yung isa naman, yung baril niya, Guys, pakilike po, yung pakilike. si Rod, yung isa, ang baril niya ay galing naman, ito ang findings, gamit na baril ng isa sa salarin sa Tacloban shooting, nakarehistro sa security agency. Security So, agency dalawang pa. baril yon. Grabe. Ang isang baril ay 38, Mhm. 38, ang 38, yan yung ginamit nung 15 anyos. yan yung ginamit nung nung isa sa mga involved diyan. Yung 38, caliber 38. Mhm. Oh, yang nasa kaliwa, yang Pakilike nakaputi, po, pakilike. yan si Rod, alias Rod. Mm. Ang ginamit niyang baril ay 38. Okay. Yan yung pag-aari o nakarehistro sa security agency. Oh, Yung pangalawa, yung alias Nash, yung 14 years old, ang baril niyan ay Oh. pag-aari ng kanyang tiya. Isang taon na lang din pala tong bata na to, makukulong na rin po pala ito, no? Dahil 15 years old po up, makukulong at makakasuhan po yan. Anti na pulis. Ayan, oh. Ayan, ha. DDS po yan, Actually, may DDS pangalan na yan. yung pulis na yan. Ha? Ano yan? May picture pa yan kasama si Bato. Di ba? May picture pa yan kasama si Bato. Nila Rosa, mga kabunyog. Sige, Sarah, Yung manisi police ka woman na pa. yan. Ito yung kanyang picture. Palike pa, palike. Ayan. Kita nyo dyan, diba? Yung Nakikita nyo, yung policewoman na yan, na isa pong DDS. At ito pong si Sara Duterte, ang paninise ay binubunton sa presidente na hindi naman dapat, katulad ng Lindol, may kinalaman ba ang presidente sa kalikasan? Kung kailan ito uuga? Ikaw, Sara Duterte, may masabi ka lang. Lahat ng hindi maganda na nangyayari sa bansa ay isisisi mo sa Pangulo, pero ikaw ay nasa around the world lang naman at pabiyahe-biyahe. Tapos ikaw pa itong may karapatan na manise. May masabi ka. nasa kaliwa na yan. At yan yung picture na yan na nasa kanan. DDS yan. Shooting yung bata. Kaya marunong talaga sa baril yung bata. Kasi ito naman tita, ba't mo naman tinuruan? Sa baril yung pamangkin mo na alam mong minor de edad. Sa kanya po nakuha ng bata na ito yung baril na ginamit doon sa pamamaril po doon sa Tacloban School. yung kanyang auntie na PNP, yung kanyang auntie Diba, na PNP, DDS? yan yung nagturo sa kanya sa paggamit ng Pag DDS talaga, wala pong magandang gagawin talaga yan. Lahat po ng hindi magandang nangyayari sa bansa, dapat isisi sa mga DDS yan. Ganyan kayo di ba? Pag may hindi magandang nagawa or nangyari sa bansa, isisisi nyo sa Pangulo na hindi naman dapat. Ngayon, kami naman ang maninisi sa inyo. Yan pong tiyahin nung bata na namaril doon sa Tacloban ay isang DDS. Kita nyo? yung auntie niya na yan. Pulis yan sa Police Regional Office diba? sa Sara Duterte, Region 8. So naka-assign yung police na yan, policewoman, doon sa Region 8. Tingnan nyo yan, Yan. Anong pangalan niya? Ang pangalan niya ay PO1 Arlaray Pasensya. Yan Yan, si PO1 Arlaray Pasensya. Okay. Sa kanya nakarehistro, parang yun sa kanya naka-issue na baril ng PNP. Glock yun 9mm. Hindi mo alam kung bobo tong pulis na to no? Alam niyang minor de edad yung pamangkin niya, tinuruan niya doon sa baril. At itong baril niya hindi niya man lang isinisinop. Kaya po nakuha nitong minor de edad na ito at nagamit po sa pamamaril doon sa school. Dapat talaga managot din ito, pero alam ko na dismiss na po ito sa pagiging pulis Yun. Ngayon yung bata, itong Nash, kita nyo dyan, nagpa-practice shooting sila sa loob yan ng PNP. Di ba? So tinuturuan niya yung pamangkin niya sa paggamit ng baril. Kaya maano to sa Oo. baril yung bata, yung 14 years old. Ayan.
Kaya yung ano na yan, si PO1 Arla Ray Pasensya, siya yung auntie nitong isa sa mga na-involved na minor. Mhm. 14 years old yung alias Nas na yan. Ang baril na ginamit niya ay galing dyan, mag-aari ng PNP dyan sa Oh. kay PO1 Oh. Arla Ray Pasensya. Sisi ka ng sisi sa Pangulo, tignan mo. Tignan mo yung background ng menor de edad na ito ay isang DDS. Bullshit DDS. Isa ka pa ng pulis na alam mo na hindi naman dapat turuan muna ang isang menor de edad sa paggamit ng baril pero ginawa mo. Ganyan po talaga itong mga DDS na to, basta marahas. Sila po ang may kinalaman. Talaga naman po mga mararahas yan eh. O yan Oh, so nakikita nyo na mga kabunyog. So Buti nga sa'yo, pasensya. Pasensya ka na rin, pero dismiss ka na sa pagiging policewoman mo. Baka nang inamis ka. dito pa lang makikita na may kapabayaan itong Tama. policewoman na to. Dapat ikulong din yung May tiyahin kapabayaan yan. yung policewoman na yan. dapat Mga ikulong kabunyog, yan. mga kababayan. Oo. Kasi unang-una, tinuruan niya sa paggamit ng baril yung pamangkin niya. Mali naman, di ba? Tinuruan niya. Mali Doon naman pa talaga. nagpa-practice shooting yata sa loob ng PNP. Yan tingnan niyo. Iniiwan niya yung baril. Ay dapat naisip Hindi mo alam kung bobo ba itong policewoman na ito o natural na lang sa kanila yung pagiging marahas. Dahil yung panahon ng Duterte, kaya nakukuha ng ibang mga kabataan noon ang pagiging natural o normal ng pagiging bayolente. Dahil po yan sa mga nagdaang administrasyon ni Duterte. Katulad nito, sisi ng sisi si Sara. Nakita natin at lumabas yung background ng pamilya nitong menor de edad na ito ay isang pulis pa. At pulis ni Kalbong Bato. niya paano kung gamitin Basta ng marahas, pamangkin niya DDS yung baril yan. sa masama. Katulad niyan. Oo. Kaya ang alam ko, rinilieve Palay na ito, itong palay. itong policewoman na to. Buti nga sa'yo. Nirelieve na itong policewoman na ito, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya may pananagutan talaga itong policewoman na ito. Dapat Pinabayaan makulong niya yung yan eh. kanyang Lahat makulong yung din yan kanyang eh. naka-issue sa kanya na firearm, na baril. Tinuturuan niya yung pamangkin niya. Dapat naisip niya paano kung gamitin ng pamangkin niya sa masama yung baril. Basta DDS, hindi nila iniisip yan. Natural sa kanila yung natural. Ano yan yan yung ang lumalabas, marami doon sa mga napatay at na-injured, itong alias Nas na ito di umano ang may kagagawan. Kasi yung isang baril doon sa alias Road, yung sa security agency na ka-register, Okay. ano lang yun? Palay ko. Caliber 38 lang yun. Iilan lang yata ang naiputok doon eh. Iilan lang yung naiputok doon sa caliber 38. Ang marami talaga yung sa NMM, yung Glock. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, yan yung kaya may ito, nirelieve na Palay itong po, policewoman. Kasi syempre may pananagutan siya diyan. Nako, Pinabayaan niya yung kanyang Dapat hindi lang i-relieve yan eh. Dapat magkaroon din ng kaso yan. Dahil unang-una, isa siyang pulis. At alam niya, sa pagkakaalam ko, pag minor de edad, parang hindi pa yata pwedeng gumamit or mag-aral ng baril ito eh. Tsaka alam niya na minor de edad yung pamangkin niya, pero tinuturuan niya sa pamamaril. service pistol. Naka-issue sa kanya yun. Kaya nga, mga minors, pero maraming napatay. Itong Nash, ang di Grabe, umano'y may doon. Kasi Iba na yung kabataan natin ngayon eh, no? Dahil nakuha yan sa matandang Duterte. Yung mga ganyang ugali, nakuha sa administrasyon Duterte. Naging natural sa kanila yung marahas at krimen at pagmumura. Dahil dyan sa matandang Duterte na yan, yan ang dapat sisihin. Hindi si BBM. Nakita niyo ba si BBM na maging marahas, na palamura? Hindi. Yung administrasyong Duterte lang. marunong talaga siya sa baril. Palay po. At nag-change magazine pa siya. Hindi lang isang magazine, naubos yata yung isang magazine tapos nag-change magazine, nag-reload. Pag-reload niya, natira 3 bala. So halos maubos talaga yung
Yung kaya maraming Talagang plano talaga nilang pumatay, na ganun-ganun na lang. Iniisip kasi nila normal lang yan, eh. Dahil po yan sa matandang Duterte na yan, yung putang inang yan. Tignan mo yung ginawa mo sa bansa. Sa totoo lang, real talk, talagang ikaw ang sumira sa bansa. Tignan mo yung mga kabataan ngayon. Nung administrasyon mo, mga sanggol pa siguro to. O mga elementary. Pero ito, nakuha yung pag-uugali ninyo. maraming injured. Ha? 3 ang napatay, 20 ang injured, mga kabunyog, mga kababayan. Grabe, no? So yan yung isang nangyari diyan. Kaya itong policewoman iniimbestigahan na ngayon ang kanyang pananagutan diyan sa insidente na yan. Dapat makulong yan, yung babae Kasi, na yan. Yung minor na pamangkin niya, siya ang nagturo sa paggamit ng baril. Okay sana kung ginamit sa tama. Ang problema, dapat na-anticipate niya paano kung gamitin ng anak ng pamangkin niya sa masama o tulad ng nangyaring yan, mga kabunyo. Ang sinasabi, binubuli daw kasi yung dalawa. Binubuli daw. Maniwala kayo dyan. Parang gumanti. Pero hindi justification yan. Ikaw ang gumawa ng marahas. Siguro itong dalawa na ito ang talagang mapambuli. Baka nakikita lang nila doon sa mga nakakatanda, katulad ng administrasyong si Duterte na parang normal ang pagpatay at krimen at marahas. Ayan, kaya ginaya ng mga bata. So yan mga kabunyog, ang dito, ang Guys, isang pakilike po niyan, ng ating iniimbestigahan live na yan, at policewoman na yan. pa-subscribe na rin po. Okay. Ito pa, isa pa. Dito tayo. Ay na naman sa issue at umiepal na naman si Sara Duterte sa issue ng Tacloban shooting. Okay. Alam niya, pinag-uusapan natin itong issue na ito. Kaya ayan na naman, sumasakay na naman siya sa issue. At na naman niya, si President Bongbong Marcos, dahil Sira ulo po ito si Sara Duterte, no? Lahat po ng nangyayari po sa ating bansa sinisisi sa administrasyon. Boba ka ba? Public servant ka rin. Pangalawa ka sa pinakamataas nakatungkulan sa gobyerno. Pero anong ginagawa mo? Nag-around the world ka lang. Hindi ka tumutulong sa administrasyon tapos ikaw pang may ganang manise, buwa ka ng ina ka. Tapos yung sinisisi mong si PBBM dahil dyan sa marahas na ginawa ng 2 bata, putang ina yung background pala galing sa ama mo, putang ina mo. hindi daw na gamit yung intelihensya. Intelligence at Nakikita nyo ba yung yung nasa screen natin, guys? Yung nasa TV. Yung policewoman na tiyahin ng minor de edad, ayun yung babae. Policewoman po yan. Katabi ni Bato. DDS po yung baka ng inang shit na yan. Dapat po makulong yan. funds. Pero syempre, ang unang tanong natin, sino ba ang naging dating secretary ng Department of Education kung saan maliliit pa itong mga bata nito? Si Sara. Siguro lumaki itong mga bata sa Tacloban na violente dahil nakikita nila ang vice-presidente at dating shoutout po sa ating mga live viewers dyan. Lambing lang po, pakilike po ng ating live. Ayan, pa-subscribes na rin po. Maraming salamat. Shoutout po. dating education secretary ay nananampal o nanununtok ng sheriff. Diba? Nakikita kasi sa kanila Davao no? At gumagawa ng death threat sa presidente. Diba? Kaya sabi ng mga bata, Basta marahas, DDS po yan. Yung ating mga kabataan, karamihan ng kabataan na nasasangkot sa mga ganyan, na mararahas, dahil nakikita po dito sa mga politiko nga mararahas din ang ugali. kung yung DepEd secretary, ina-anunsyo na nag-hire na siya ng killer para patayin si President Bongbong Marcos, Vice President First Lady Lisa Araneta Marcos, and former Speaker Martin Romualdez,
kami rin kaya namin bumaril ng mga teachers at ng mga estudyante. Grabe, no? Kumbaga, lead by example si Sara Duterte. Pero ngayon, eto, nagmamagaling. Ha? Nagmamagaling kung as if hindi siya yung DepEd leading by example. Ha? Promoting violence. DepEd secretary pa naman. Ha? Sabi pa niya sa statement niya, no parents sends a child to school expecting that child to become a victim Just of like another violence. live. Yet this is not the first time that learners have been harmed either inside our schools or during school activities. Ito ang panggolpe niya kay President Marcos. This tragedy also exposes the failure of the government to recognize the importance of intelligence gathering and identifying threats before lives are lost. Ito daw trahedya ay in-expose yung kapalpakan o kahinaan ng Marcos administration para kilalanin yung importansya ng Tangina ng Sara Duterte na to. Lahat sinisisi si Pangulo, no? Putang ina mo ka, Sara Duterte. Ikaw ang dapat sisihin. Unang-una, public servant ka din. Pangalawa ka sa pinakamataas na pwesto sa gobyerno. Pero wala namang nakikita sa'yo na tumutulong ka sa administrasyong BBM. Imbis na tumulong ka, naninira ka pa at naninisi ka pa. Ikaw ba anong ginawa mong putang ina mo ka? Sara Duterte. Di ba palagi ka lang naman around the world? Hindi pa maintindihan kung lalaki ka ba o babae ka, tangina mo. intelligence gathering and to identify threats before lives are lost. Yan. Kasalanan. Tayo din naman natin apologies kay President Bongbong Marcos. Ang dami nga nagagalit ng mga supporters ni President Bongbong Marcos kasi Pakilike po. independent at neutral tayo. Pero in this case, kitang-kita naman natin na Sara was given the chance to use her 612 million in confidential funds. Pero saan niya ginamit? Ginamit niya sa mga pekeng... Until now, hindi niya maipaliwanag yung confidential funds. Noon po siya ay DepEd Secretary pa. Magising kayo sa katotohanan, mga bobo, lusaw ang utak. Pekeng agents, spies, pekeng OO7, sila 007. sila Mary Grace Piatos, Shomi Ocho, Coco Villamin. Ginamit niya sa Guys, tanungin ko lang kayo, sa tingin nyo ba may mailalabas pong mga tao tungkol po dito sa mga Mary Grace Piatos, Cocoy Villamin, kapag po dumating na yung July 6 at naumpisahan na yung talagang trial ng impeachment ni Sara? Sa tingin ko hindi. Dahil ilang taon na po itong tinatanong ng bansa, ng taong bayan, kung sino yung Mary Grace Piatos. Kahit po sa mga NSO, walang ganong tao. Wala. Anti-communism campaign daw, kuno yung recruitment daw ng mga bata. Okay, palike po, palike. Itong pangyayari sa Shoutout po kay Maria Leticia. Ayan, wala daw. Kaya nga po, sa mga malilinaw po yung isip dyan na hindi pulusaw yung utak, ibig sabihin po niyan, hindi po DDS yan. Pero doon sa mga malilinaw ang utak katulad po natin, na nag-research muna bago po maniwala sa isang bagay, tayo po ay hindi po tayo maniniwala na meron pong mailalabas na tao na si Mary Grace Piatos, Cocoy Villamin, ang dami pa po na pinangalanan nito. Meron pa nga Marian Rivera. Sa tingin ko, wala po talaga itong mailalabas at talagang mahuhubaran po ito
ito, si Sara Duterte, once na mag-umpisa po yung impeachment trial niya sa July 6, lalo na po kapag po nabuksan ang lahat ng bank accounts niya, sigurado po, hubot-hubad po ito sa taong bayan. Makikita po yung kaliskis nitong si Sara Duterte na ito. Palike po, palike. Nagpapakita, hindi kalaban, walang katotohanan na the students are under threat from the CPP-NPA. Mas delikado itong mga bata na nagdadala ng baril sa eskwelahan. Mas delikado ito. In fact, ngayon, igagawa tayo ng analysis at ipapakita ko sa inyo, mas may kasalanan ang DDS. May kasalanan sila Sara. Oo. Isa, si Sara nagli-lead by violence. Dahil pinopromote ng violence. Yung pananampal ng sheriff at pagbigay ng death threat kay Presidente. So sumusunod lang sa kanya. Lead by example siya eh. As DepEd Secretary, sumusunod lang sa kanya yung mga bata. Pangalawa, binigyan na siya ng confidential funds. Winaldas niya o binulsa niya. Binulsa niya. Binulsa niya talaga yun. Kaya nga hindi niya mapaliwanag. Hindi aksyonan ni Samuel Martires, ni dating Ombudsman Samuel Martires, yung mga complaint laban sa kanya o yung mga SALN niya, mali-maling declaration ng SALN. Kaya siguro may regular bayad sa dyan sa Office of the Ombudsman nung under kay Samuel Martires yan. So dyan niya ginamit yung pera. Kung ginamit niya sana yung pera para sa mga eskwelahan, siguro tulad itong school sa Tacloban, isa lang daw ang gwardiya dito eh. Sana napalagay pa ng mga 2-3 gwardiya. Kung yung pera ng DepEd ay ginamit niya for security, hindi para pambolsa, hindi para sa overpriced 8 billion, overpriced 80 to 80 billion overpriced computer dyan sa DepEd, pagbibigay ng suhol, mga 50,000 sa mga undersecretary na isa rin sa mga articles of impeachment ngayon sa kanya. And then yung marami pa yung billion na mga cash advances, yung mga unliquidated advances, billion, hundreds of billions ninakawan niya. Ang DepEd of hundreds of millions. Kaya nga si Sara Duterte marami pong napapasunod sa kanyang mga kamay kasi napakadami pong pera nito ni Sara Duterte. At susunod po talaga yung mga tao na yan dahil binabayaran po niya yan. Yung kanyang mga galamay, pinagagapang, pinalalakad niya po yung kanyang pera. Na kanyang ninakaw sa ating kaban ng bayan na hindi naman po sa kanya. Napakadami pong pera niya ni Sara Duterte, kaya nga po maraming galamay yan eh. Marami po mga nababayaran yan dahil po sa kanyang pera. Sana kung hindi niya ginawa yan, napunta na sana ang budget para better security dito sa mga schools na ito. So, dito natin makikita na talagang siya rin DDS created problem ito nangyari sa Tacloban. Ginaya siya. Kasi ngayon lumalabas na ang baril pala ginamit ng 2 bata, isang Glock at saka isang revolver. Ay galing sa hindi naman girlfriend, kundi dahil sa favorite police ni Bato de la Rosa. Nako. Ito. Pala, si Police Officer Arla Ray, pasensya. Yan, pasensya na. Pasensya tayo sa mga palpak ng mga DDS. Tangina nyo. Sige, manisi pa kayo, Sara. Putang ina nyo, babalik sa inyo yan. Pasensya na ginawa ni Bato noong 2017. Diba? Sabi ko sa inyo, DDS. Pag DDS po, walang magagawang matinuyang mga putang inang yan. Puro mararahas. Yung kanilang imahe. Tignan nyo, yung paninisi ni Sara, bumalik sa kanila.
yung paninisi ni Sara sa ating presidente, bumalik din sa kanila. Nung mabunyag itong background ng tiyahin ng bata na namaril dyan sa Tacloban. Isang paboritong policewoman nitong putang inang Bato de la Rosa na ito. Gumawa si Bato ng promotion na prinomote niya itong si Pasensya na Baka ano ginamit niya ito. Baka pinompit niya yan ito para ipakita Palay na po yung ng mga ating pulis live. hindi mamamatay tao. Hindi mamamatay tao mga pulis. Kaya gumawa siya ng programa na ipakita na mga pulis magaganda, mababait, pulis ay hindi magnanakaw, hindi mamamatay tao. So, yan. At so lumalabas na ito para si Pasensya ay talagang DDS. DDS talaga Talagang yan. DDS. Basta At, DDS po yan. Baka naging girlfriend pa nga ito ni Bato eh. Baka lumambot ang Bato dito kaya naging Miss Pasensya, Miss PNP ito. At yan, siya si Miss Pasensya, yan. Palike Yan. po, palike. Tacloban Police, na PO1, Arla Ray Pasensya. Yan. DDS. Ibig sabihin, DDS gun ang ginamit. Nako, DDS gun di ba? ng mga killer. Palike po, palike. Kasi liable rin siya eh. In fact, kakasuhan siya ng isa sa mga parents ng mga biktima Okay. dahil responsibility na kuwan na siya na-relieve na siya sa pwesto, Pero syempre, dapat makulong pa rin yan. maganda yung dito tanggalin babae talaga na sa yan. pwesto. Para hindi natutularan ng ibang magigiting at matitino na pong pulis natin ngayon. Meron pa rin pangilan-ngilan ng mga DDS na pulis, yung mga mararahas. Pero hindi na katulad ng dati nung panahon ni Duterte. Nakita nyo ngayon, pag may rally, sinasaktan na nga po yung ating mga kapulisan, itong mga putang inang DDS na supporters na ito, pero yung ating mga kapulisan ay hindi na po katulad noon na marahas. Katulad ng mga pulis noong panahon ng Duterte. Hindi na po ganun ang mga pulis natin ngayon. Meron pang pangilan-ngilan. Hindi naman po mauubos yan. Pero karamihan po ng ating mga otoridad, ng mga pulis po ngayon, maganda na po ang imahe. Nakikita niyo naman sa mga rally ng DDS, ang mga putang inang supporters ng DDS pa po ang nananakit. Hindi po sila pinapatulan ng mga pulis. Meron pa nga yung tawag dito, yung inisprayan sa mata na pulis ng isang DDS nagrarally. Pero hindi po gumante itong ating mga kapulisan. Pero ito pong policewoman na ito na tiyahin nitong bata na namaril doon sa Tacloban ay isa pong DDS lehitimo. Tapos si Sara ay naninisi na dito ang putang ina ay siya nga pagala-gala ang hayop. Tapos may gana pang manise sa ating administrasyon. Ito, nung lumabas yung background nitong bata, yung pamilya nito, dinalantad, bumalik sa mukha ni Sara Duterte yung kanyang paninise dito kay BBM. Hindi dapat umiral ang Pasensya dito. Buhay Shoutout ang Ferdy nakataya Cruz. dito. Yan. Yan ang nephew niya. Yan. Yan, si Miss Pasensya. Na sumali rin pala sa Miss Philippines. Maganda. Kaya Yan. pala, Ayan Bato ka. tangina mo Ano yan? DDS gun. Ngayon, no wonder dinideflect ni Sara ang atensyon. At ngayon, hindi lang sinisisi nila. Hindi lang sinisisi nila si President Bongbong Marcos, sinisisi rin nila ang passage ng Republic Act 9344. Okay. Also known as Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Dahil ang primary author nito ay si Kiko Pangilinan.
kung saan binababa nito yung age of criminal responsibility sa age of 15. Masyado daw mataas. Ibig sabihin yung 15 below, kaya meron rin kumakalat na text dito sa mga bata na ito na alam nila itong batas, kaya Oo. malakas ang loob nila bumaril Oo, dahil kaya ganun din hindi naman guys, daw sila no? malagay sa kulungan, kundi ilalagay Mm. lang sila sa juvenile center. Pero alam ko, tawag dito, kahit wala pa sila sa talagang edad para makasuhan, pero once na dumating po sila doon sa edad na yun, halimbawa 15 years old, makukulong po at makakasuhan ito pong mga kabataan na ito. Katulad po ng isang kasama niya, 15 years old po yun. Kinasuhan na po yung bata na yun. Ito po ay 14 years old. Isang taon na lang at makakasuhan din po itong bata na ito. At saka nasa magulang po yan yung pagpapalaki po ng magulang, yung paggabay ng magulang, kung paano po nila pinalaki yung mga anak nila, yun din po yung magiging ugali ng mga anak nito. Kung saan Juvenile Justice and Welfare Center, kung saan hindi naman talaga isasama sila sa mga kriminal talaga at paaralin pa sila sa loob ng Juvenile Center. Kumbaga, hindi talaga sila magsasuffer yung consequence ng actions nila. So ngayon sinisisi si Kiko Soto. Pero ang question, sino ba ang presidente nag-sign into law dito sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006? Di another DDS na naman. Mga siraulo po yung mga DDS. DDS na yan, mga putang Gloria inang mga DDS na yan, Macapagal-Arroyo, putang ina nyo. Tingnan mo, kayo lang yan. Kayo lahat ang nag-create ng senaryo. Si Gloria nagpapasa ng baril, si Sara ninakaw yung mga BJ Del, shoutout. intelligence funds, kaya nawalan siya ng mga Tama ka dyan, BJ At, Del. Sabi ni BJ Del, Baste, sabog. Sara, sabog. Kitty, sabog. Totoo naman, di ba? Digong sabog. Tama yung sinasabi ni BJ Del. Dahil meron po yung mga katibayan at katunayan. Unahin na natin yung matandang nakakulong dun sa dahig na sinasabi meron daw po tayong presidenteng bangag. Yung pala, siya po ang talagang bangag. Dahil sa bunganga niya po nang galing at inamin niya po na siya po'y sabog at drug addict, gumagamit ng fentanyl at marijuana. Si Baste, meron din po yang ebidensya sa social media at itong si Kitty na gumagamit din po ng ipinagbabawal na gamot. At ito namang si Pulong ay isang drug lord. Yan ang mga totoong bangag na ibinabaliktad at binabalik sa ating Pangulong Bongbong Marcos na which is maling-mali. Hindi po totoo. Dahil tignan nyo sa itsura pa lang, titignan nyo palang sa itsura, sa pananamit, sa pananalita, sa pagkilos, sa paggawa, yung mga Duterte po talaga ang mga sabog. Tangina nyo. Ma'am Cecil, shout out. Si Sara rin ang nagli-lead by violence by example sa pagbibigay, paggawa ng threat sa presidente at saka sa asawa niya. At isa pa, nakakatuwa itong si Kiko Barsaga, yung pinaka-stupid na congressman ata sa nakita ko. Mga mongoloid, mga abnormal. Katulad ni Meow Meow, si Barsaga, di ba, mga mukhang mongoloid, mukhang mga saltek sa utak. Basta DDS po, may mga sayad po sa pag-iisip yan. May mga hogeng, may saltek sa utak, mga baliw, mga mongoloid, mga abnormal. Akan rin niya si Kiko, sabi niya, sino ba yung walang utak na politiko na gumawa ng batas na bawal ipakulong ang menor de edad? Si Gloria Arroyo yan yata. tuloy ang nagbabarilan na sila sa eskwelahan. Parang alam ko si Gloria Arroyo yung nagpasa ng batas na yun sa Congress. Yan, gusto pa niya ma-death penalty na ito. Sino daw walang utak na politiko? Lumalabas ngayon nung ipinasa na itong batas through House Bill nung sa House pa,
This was known as the House Bill number 6052 Okay, alam ko si Gloria Arroyo. or an act strengthening the Kalay ko. juvenile justice system in the Philippines. Lumalabas, DDS rin, isang DDS ang malakas na supporter dito sa Oh. batas. At ang pangalan niya, at i-share nyo itong vlog para umabot ito kay Kiko Barsaga. I-like si nyo itong Kiko. vlog para mapunta ito sa inbox ni Kiko Si Barsaga. Meow Meow. Ang isa sa pinaka strong supporter nitong bill na ito ay ang tatay mismo. Tatay ka talaga ng anak ka talaga ng tatay mo. Ang tatay mismo ni Kiko ni Barsaga Si Kong Meow na si Meow. former representative Cavite, former 4th district Cavite representative Elpidio PD Barsaga Jr. Mhm. Tingnan mo, kahit patay na yung tatay mo, sinisiraan mo pa yung tatay mo. Lumabas, tanga ka. Lumabas, tanga rin yung tatay mo. Kasi sabi pa ni Kiko, sino ba yun walang utak na politiko na Si Kiko Barsaga parang may sira sa utak, ano? Basta talaga yung DDS, mga DDS, malalaman mo tsaka makikita mo kapag may topak sa utak, DDS po yan. Katulad po ni Kong Meow Meow, di ba? Parang may sira sa utak. Di ba gano'n naman talaga yung mga DDS, makikita mo yung kanilang imahe na para talagang may sira sa utak. ng batas na bawal ipakulong ang menor de edad. Mhm. Lumalabas, ang tatay pala niya, si Kiko. O, di ba mga Barsaga. abnormal, mga baliw? Anong tawag dyan? Hindi katangahan. Katangahan to the highest level. Patay na nga ang tatay mo, sinisira mo pa yung pangalan ng tatay mo. Anong klaseng anak ka? Anong klaseng anak ka? Talaga itong mga DDS talaga, oh. Basta hindi DDS naman talaga walang nag-iisip. gagawin tama yan. Libre lang man mag-isip. Baka akala ng mga DDS, every time gagamitin mo yung utak mo. Akala kasi ng mga ito, sila pa yung nasa kapangyarihan. Wala na po yung panahon ng mga DDS na yan. Wala na po yung panahon ng matandang Duterte. Nandun na sa The Hague. Nakakulong na ron. At yung mga supporters na matanda ay wala naman pong nagawa. Dahil talaga namang merong talagang posibilidad na talagang guilty po ito sa pagiging sa nagkaroon po ng mga patayan that time nung nakaupo pa si Duterte. Parang sila yung nagpa-normal na sa mga kabataan natin ngayon na normal lang yung pumatay, normal lang yung mamaril, normal lang yung magmura. Kahit Diyos nga, minumura ng matanda na yan, di ba? Tapos itong mga putang inang nanonood, nagpapalakpakan pa, minumura na yung Diyos. Di mga sira ang ulo niyan, di ba? Mga baliw. Kailangan magbayad ka. O magbayad ka ng tax. Kaya yun, takot sila. Bakit ko nasabing baliw? Itong mga nanonood doon sa matandang Duterte, kung matino kang tao, alam mong minumura yung Diyos, papalakpak ka ba? Tanungin ko kayo. Doon po sa mga nanonood that time na minura ni Duterte yung Diyos, ay pumalakpak pa itong mga nanonood sa kay matandang Duterte. Tama ba yon? Ugaling tao ba yung ganon? Hindi, kulto na po yun. Kulto. Gamitin ang utak nila. Walang utak Dahil, yan, mga DDS. Ang utak lang yan, puro karahasan. Puro paghihigante, puro fake news. Ayan po, ganyan po yung mga utak ng mga DDS dahil mga lumabas lang po sa mental yung mga putang inang yung mga baliw na yan. May bayad daw, may toll daw. May toll. Kailangan magbayad ka. Yan o, side by side. Ang magaling daw na si Kiko Barsaga at ang tatay niya daw na Okay, dito naman tayo. Lipat naman tayo dito kaya pangalan nito. Kay Cayetano, dapat pagulungin na po yung isinampang sa ethics complaint kay Cayetano sa Senado.
Alam ko yung chairman diyan si Tito Soto. Dapat po talaga, napanagutin at, sampahan na po ito ng, sa ethics complaint itong si, Cayetano sapagkat hindi po ito pumapasok. Lahat po ng hindi pumapasok diyan nang wala namang, matibay at, totoong dahilan kung bakit hindi sila pumapasok, sampahan na po ng, ethics complaint 'yan. Oh. Pa-like po ng ating live. Ayan, maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat dyan. May tiwali? Kaya sa tingin ko, Mm. dapat nang isulong ng dapat nang isulong ng Senado Mm. yung ethics complaint kay Cayetano. Oo. May final na ethics complaint sa kanya eh. May private citizen na nag-file ng ethics complaint kay Possibly po, nakikita natin na yung Senate President natin and the majority block po Wait lang po at ito po'y tahasang paglabag sa ating sa kanilang rules sa Senate. Then kapabayaan din po ito ng kanilang trabaho na gumawa ng mga batas at magpasa ng batas sa ating bayan. At especially po kaya po natin ito pinay kasi madami pong pending na batas katulad po nung pinay po ni Senator Risa Hontiveros po. May grupo kang kinabibilangan? Wala po akong grupong kinabibilangan, wala po akong party list or any political wala po. Then also po, hindi din po ako tumatanggap ng maleta galing sa gobyerno. Ginagawa ko po ito bilang isang mamamayan at bilang isang may malasakit sa ating bayan po. Private citizen. Yes po, private citizen. Student, sir? Yes po, student po. Okay lang ba, sir, may announce pangalan mo, sir? Sige po. Go ahead, sir. Ano pangalan niyo po? My name is Mark Joseph Duque po. Mark Joseph Duque. Ay ngayon, ang bagong Ethics Committee Chair ng Senado ay si Tito Soto. Dapat kay Senador Soto pagulungin na yung ethics complaint diyan. Mayroon nang nag-file niyan, private person, ang alam ko. Hindi yata yung nag-file na yun. So, sa mga ginagawang sa lahat ng ginagawa na yan ni Cayetano, ano na yan? Tama lang na disiplinahin na yan ng Senado mismo. Ibang klase na ang ginagawa niya. Talagang nakakasira ng masyado sa reputasyon ng Senado. At saka, conduct unbecoming ng isang senador. Wala nang katahimikan ng Senado sa nito. Yun lang hindi ka marunong tumanggap ng pagkatalo. Napalitan ka na bilang presidente ng Senado. Tapos pa rin? Ganyan yung kanyang mga ugali, yung kanyang mga pananalita, napaka-unethical. Hindi lang ito ngayon, hindi lang ito. Yung ginawa niya sa Senado na sinabihan niya ang mga kasamahan niya na wag a-attend sa session. Ano yun? Unconstitutional yung ginagawa na yun. Kaya nga kumalas si Senador Chis Escudero. Ang sabi ni Chis Escudero, 3 beses hindi mag-session ang Senado. 3 beses na hindi magkaroon ng session, unconstitutional yan. Kaya nung ikatlong araw, nung June 3, na ang sabi nila Cayetano, hindi pa rin sila a-attend, hindi na tinanggap hindi na makayanan ni Chis Escudero. Lumipat na siya kila Gatchalian, kila Soto, kasi sabi niya, unconstitutional na yun eh. So, ibig sabihin, yung mga pinagagawa na yun ni Cayetano, nung panahong may gulo sa Senado, yun? Dapat siyang idisiplina ng Ethics Committee doon. At saka yung nangyari mayroon ng findings mayroon ng findings ang DOJ na wala naman talagang, hindi naman talaga linusob ng NBI ang Senado. Pero nagpaputok yung mga sila Plaska, yung Sergeant at Arms ni Cayetano. Hindi naman magpapaputok yun kung walang nag-order sa kanya o walang nagbibigay sa kanya ng go signal. Sino ba naman magbibigay sa kanya ng go signal? Ay di syempre si Cayetano. Kaya sa dami ng mga nagawa ni Cayetano nitong nakaraang mga araw, hanggang ngayon hindi pa siya tumitigil. Dapat lang yan talagang isa ilalim na sa ethics committee. Mayroong complaint sa kanya eh. Mayroong complaint sa kanya.
dapat gumulong na yon. Eh, ah, dati ang chairperson ng Ethics Committee si JB Ejercito. Si JB Ejercito kasi medyo malambot eh. Ngayon si Tito Soto na. O dapat kay dating Senate President, ngayon ay Senate President pro tempore Tito Soto, dapat niya to? Aksyonan niya na itong ethics complaint kay Cayetano para madisiplina. Masyado ng itong si Cayetano, masyado ng mayabang. Talagang hindi na karapat-dapat na tawaging kagalang-galang na senador. Dapat anuhin na yan. Kahit hindi naman siya tanggalin, kahit hindi naman i-expel, yung kasing nangyari sa House of Representatives kay Barsaga, expulsion yon. Ito, kahit hindi pag-expel, pag-suspend man lang o kaya pero kailangan madisiplina siya kasi hindi na tama yung ginagawa. Dapat ipakita na rin ng Senado na hindi nila tinotolerate ang ginagawang ito ni Cayetano. At ang magdidisiplina lang naman sa kanya, Ethics Committee. Hindi naman yan impeachable official. ang senator ay hindi impeachable official. Kung gusto mong disiplinahin ang senador, sa sa Ethics Committee yan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, sana gumulong na yung ethics complaint. Mayroon ng ethics complaint na na-file. Alam ko mayroon na yan. Na yan? Nasa Ethics Committee na yan. At mayroon ng bagong head ang Ethics Committee, si Tito Soto. Hindi na si JB Ejercito. Dati kasi, napakarami ng final na complaint sa Ethics Committee, hindi gumugulong kay JB Ejercito. Medyo mahina, medyo malambot si JB, medyo mabait. Pero sana dito kay Tito Soto, gumulong na yan. Yan ang hinihintay ng taong bayan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay... Yan ba? Sige nga. Senator Robin. Nangyari. 10 years old, gusto mong makulong. Pero si Bato de la Rosa, pinatakas mo. Kaya nga mahirap pagtiwala sa inyo eh. Di ba? Ang dami-dami ninyong say. Ang dami-dami ninyong banat. Binira ng binira si Kiko Pangilinan. Sino pang pumirma dyan sa Juvenile Justice Law? Gloria Arroyo, Certified Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Sino pa? Jinggoy Estrada voted yes. Joel Villanueva, co-author. Rodante Marcoleta, co-author. Amy Marcos, co-author. Kiko Pangilinan, co-sponsor and author. Risa Hontiveros, co-author. Ping Lacson voted yes. Pia Cayetano, co-sponsor, voted yes. Lito Lapid, voted yes. Mig Subiri, co-author. Chis Escudero, co-author. Bakit si Kiko Pangilinan lang tinira niya? Bakit wala si Pia? Bakit wala si Amy? Bakit wala si Marcoleta? Sige nga, paki-explain mga DDS. Galit na galit kayo kay Kiko Pangilinan. Kasi binanata ni Robin. Kasalanan daw ito ni Kiko. Bakit? Kasi hindi daw tinupad ang kagustuhan ni Robin na 10 years old pwede nang ikulong pag nakagawa ng krimen. Bakit daw ginawang 15 years old? Pataas. Dati dapat 10 years old, pataas. Guys, palike po ng ating live. Bakit hindi tanungin ni Robin si Gloria Arroyo? Bakit hindi tanungin ni Robin si Jinggoy, si Pia, si Marcoleta, si Amy Marcos, na mga kalyado niya, na mga bobong senador? Diba? Tapos bibira-birahin ng mga DDS ngayon. Si Robin pa si Kiko Pangilinan. 'Di ba?
Ayan, mga tanong ko, mga kababayan. Kiko Pangilinan and Robin. Ayan na. Ito, mga kababayan. Pakisagot. Ayan o, yung dalawang involved sa Magwad killings, nakakulong. Di ba? Yan o. Padilla, once age of criminality, criminal liability lowered to 10 after school shooting tragedy. Gustong-gusto mo, 10 years old, pataas. Kung hindi yung bibigyan nito ni Kent Garcia parang ano din no? Matabil din. Makukulong na. Bakit si Bato pinatakas mo? Tama. Tama Kaya naman, di mahirap, ba? mga kababayan, mahirap Si Robin Padilla kasi talagang may masabi lang po. Hindi niya pinag-iisipan yung kanyang sinasabi kung tama ba o mali. Doon sa 10 years old pataas na dapat makulong. Tama naman yung sinabi ni Kent Garcia. Bakit si Bato pinatakas mo? May masabi ka lang, nagpapalakas ka lang, nagpapaganda ka lang ng imahe mo, Robin Padilla. tiwala sa mga to eh. Yan, ito. Pakinggan natin. Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet88. Choose your luck from over 2,500 games, so you have more chances for big. A horrific shooting at a public school in the central Philippines leaves 3 people dead. The Philippine president and several lawmakers call for a thorough probe. Authorities are told to boost security in schools nationwide as the Justice Department and the police conduct their own investigation. Mabilis at tamang pagpapatupad ng juvenile justice law. Ito ang nais ni Senator Francis Kiko Pangilinan sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan. Ayon sa may akda ng Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice Law, hindi pwedeng pakawalan ang mga sospek kahit menor de edad pa ang mga ito. Aniya, dapat dumaan sila sa prosesong itinakda ng batas. Sa ilalim din ng batas, may pananagutan ang mga magulang ng mga sospek na naging pabaya para naman May pananagutan ng magulang, bakit isisinisara sa presidente? ni Senator Bam Aquino na siyang chairperson. Alam naman kasi natin si Sara Duterte ay may sira din po ito sa sa utak. Kaya wala po tayong magagawa. Talagang baliw po itong si Sara Duterte. Lahat na lang ng nangyayari sa bansa ay sisisi niya sa administrasyon. Pero siya tong walang ginagawang tama at nakakatulong sa bansa. Kundi puro paninira sa administrasyon. Ang Senate Committee on Basic Education, hindi katanggap-tanggap ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School. Kailangan aniyang malaman kung sino ang nagkaroon ng kapabayaan kaya nangyari ang insidente. Yung magulang. Kailangan malaman din natin kung paano nakapasok yung mga armas. Mga kutsilyo, mga baril. Hindi dapat yan nakakapasok sa mga eskwelahan natin. Doon sa aming komite, tinatalakay namin yung School Safety Act pagdating sa bullying, pagdating sa mga activities na mapanganib. Isasama na rin namin yung pagtalakay nitong nangyaring shooting at kung paano ito matitigil, kung paano natin magiging ligtas sa ating mga eskwelahan. Sinabi naman ni Senator Risa Ontiveros na chairperson ng Senate Palay Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality na ang mga eskwelahan ay dapat maging safe place ng mga mag-aaral at hindi maging pugad ng takot at karahasan. Bilang chairman ng Senate Committee on Youth, nanawagan din si Senator Christopher Bongo ng full investigation sa nangyari. Alam niyo, sa totoo lang, ganito yan eh. Sige, Kent. Ano yan? Kung ano ang ginawang krimen ng anak, sa bagay, kapag kabata, sa juvenile justice law, 15 years old pataas, gumawa ng krimen, makukulong. Ang kay Robin, gusto niya 10 years old pataas, ibababa. Gawin mo ng sanggol, Robin Padilla. Ganito yan eh. Para walang magulang na pabaya sa anak na makagawa ng krimen, Okay. dapat pati ang magulang ikulong. Ganun yan kasimpul eh. Kasi kung bata lang ang ikulong, hindi isama ang magulang hindi matutong magdisiplina. Para hindi tularan, hindi pamarisan, isabay ang magulang. Simple lang yan eh. Simple lang yan. Ang nagkulang dyan ang magulang. Kung hindi niya kayang disiplinahin ang anak niya, isama siya sa pagkulong. Para pag nakita ng kapwa niya magulang, hindi gagayahin. At maging
maging tanda ng mga magulang yan at nakikita nila, si Flor Contemplasyon nga, hindi nga makakalimutan yung pangyayari. Ito pa kaya? Kung ikulong ang bata, kung parusahan ang bata, isama ang magulang. Para kung meron mang mga magulang makapanood, hindi na nila gayahin. Si Flor Contemplasyon, hindi nakakalimutan ng sambayanang Pilipino kung anong nangyayari. Binitay Diba? yun, di ba? Binitay. Wala yan sa edad na ibaba, itaas. Magulang ang number one managot Like po dyan. nating live. Kasi kahit ibaba natin yan sa 1-year-old, makagawa ng krimen. Anong kamuwang-muwang ng bata? Pag sinabi kasi natin na minor de edad, under the custody of parents. Tama. So pag tungtong niya ng 18 years old pataas, hindi na siya under custody, may sarili na. In another country, hindi dito sa Pilipinas, kahit matanda na, sa magulang pa rin. Nakaulo talaga si Sara Duterte. Di ba? Meron tayo sa batas. Pag edad mo ng 15 pataas, sa ibang bansa, kailangan mamuhay ka na ng sarili mo. So Amerika, once na ganun. 15 pababa, under the custody of magulang. So bakit kung makagawa ng krimen ng anak, ang anak lang ang ikulong, isama ang magulang. Kasalanan ng magulang yan. Kaya nga may tinatawag tayo sa batas na under custody kasi minor eh. Pananagutan Pag nakagawa ng krimen, yung magulang wala nang pananagutan, yung anak na lang. So asan yung tinatawag na under custody kasi minor de edad? Sige, pagalitan mo sila, Kent. Di ba? Wala naman sa edad yan na ibaba, itaas, or babaan pa. Wala yan eh. Nasa magulang. If you are the magulang na pabaya, and then that's the reason why the bata nakagawa ng krimen. Di ba? So kung meron mang ganyang senaryo o pangyayari, ikulong pati magulang para magtanda sila doon sa loob. Kung maaari lang, buong pamilya isama eh. Di ba? Buong pamilya Sino talaga. ba sisihin yan? Ang bata nakagawa ng krimen? So, nasaan yung salita na under custody kasi minor? Tama naman. Di ba? Sige, Nasaan yung pagalitan mo sila, bata Kent. na nakagawa siya ng krimen, so siya na lang ang maparusahan? So, paano yung magulang? Hindi kasalanan ng bata yan. Kasalanan ng magulang yan kasi nga meron tayong batas na kapag ka 15 years old pababa, under the custody of parents. Kasi nga, minor de edad. So ngayon, pag nakagawa ang krimen ng anak na minor de edad, so wala nang kasalanan ng ang nanay, ang tatay. Ang may kasalanan, yung anak. So asan yung pagdidisiplina? Diba? Tapos sasabihin ngayon ng mga magulang na nanood sa akin, kasi hindi ikaw eh. Oo, hindi talaga ako. Kasi bakit? Pinalaki ako ng ayos eh. Hindi naman ako pumatay. So, magiging kasalanan pa namin ngayon. So, magiging problema pa ng Pilipinas yung pagkapabaya ng magulang nung namaril. Palike po. Which is totoo naman talagang pabaya. Bakit? Magawa ba ng anak niya na mamaril at gayahin yung isang online gaming apps kung hindi niya pinabayaang maglaro ng maglaro? Bakit naman ng makaraming bata dyan hindi naman naglalaro ng katulad sa nilaro nung namaril? Sige nga. Nasa pagpapalaki ng magulang yan. Diba? Kung sino yung namaril na bata, isa ba yung magulang? Ganun kasimple. Kasi pag napanood ng kapwa magulang yan, hindi nila gagayahin. Bakit? Makukulong tayo eh. Tama. So, dinisiplinahin nila ng ayos. Tignan nyo sa Singapore, gumawa ka ng krimen. Tignan mo kung hindi ka bibitahin. Bitay. Sino pang gagawa ng krimen kung nakikita mo, binitay? Si Flor Contemplasyon nga eh. Nakita nyo, pinugutan ng ulo dun sa harapan ng mall. Hindi may Pilipino pa bang gumaya kay Flor? May Pilipino pa bang pabaya sa mga alaga niya? Wala. Bakit? Takot po. Pinugutan ba yun, guys, o binigti? Parang napanood ko binigti ata. Pero bitay pa rin. Putan eh. Di ba? Itong kaguluhan ngayon sa Senado na nagsisihan yung mga kongresista, mga mambabatas, mga senador, hindi dapat gobyerno ang gumawa. Magulang. At saka sa mga magulang dyan, at sa mga magiging magulang pa lang, putang ina, bago kayo umiyot, make sure na may mga milyon-milyon na kayo. Uy,
Tigilan nyo yung iyot ng iyot. Yung iyot anytime nandyan yan eh. Pero pag nagbunga na, wala na, dadamay ng lolo, lola. Pag nabuntis Tama yung naman iyot eh. mo, bumunga Oh. yun at naging nanay ka na, naging tatay ka na. Pag nagkasakit, ma, Oh. yung bata may sakit. Pa, yung bata walang gatas. Lola, bantayan mo ito. Tama naman. Lolo, bantayan mo Oh. yan, di ba? Nadadamay na yung mga graduate na sana. Yan, nadadamay na yung mga magulang na dapat magpapahinga at magtanim na lang ng mais, palay o kamuting kahoy sa probinsya. Di ba? Mm. Kaya kayo mga Yung puta, yung mga DDS lang naman mahilig umano eh, 'di ba? Ano ng ano, hindi pinag-iisipan kung kaya ba nilang buhayin yung mga magiging supling nila. Mga DDS pa din 'yan. Sige, isisi natin lahat sa DDS yung mga ganyan, Total sila naman eh palasisi din. Sige, manisi din tayo, yung mga ano ng ano diyan. Alam niyo na kung ano yung sinasabi ko. Ano kayo ng ano, pero hindi niyo iniisip kung kayo bang buhayin, kung sakaling mabuhay yung bunga ng supling na ginawa ninyo. ng kabataan nanood sa akin yung mga putang ina nyo, bago kayo pumasok sa mga ganyang kaguluhan at mga Ah. iyot-iyot, make sure na meron kayong 10 million, na meron kayo ng bahay, may lupa, may sasakyan, may trabaho, may negosyo. Hala, Tama. sige, umiyot ka kahit 10 ang magiging anak mo. Kung wala kang ganun, putang ina, maglukluk ka. Kumuha ka ng ano doon, kung lalaki, maglukluk ka. Di bali na mapaltos yung burat mo. Lukluk lang ng lukluk. Kung ikaw naman babae, kumuha ka ng toothbrush, saksakin mo yung pugi mo kaysa magpasaksak ka ng jowa mo. Pag nabuntis ka, putang ina, yung nanay mong labandera, yung tatay mong construction worker, kaya yung lolo mong may diabetes, yung lola mong merong arthritis o cancer, nadadamay pag nabuntis yun. Walang gatas. Lo, bantayan mo ang apo. Ma, walang bigas. Pa, walang Tama pambili naman, na di ba? yan. Putang ina, nadamay na lahat. Graduate na eh. Kaya, graduate na eh. Mga DDS yan, mga ganyan. Kayo mga kabataan, putang ina nyo, iyot-iyot agad ang iniisip niyo. Kami nung kapanahon na 1940s, panahon ng Hapon, walang iyot doon. Bakit? Subukan mo mag-iyot pag nakihuli ka ng Hapon, ihahagis ka, tutusukin ka ng armalite na may kutsilyo. Kaya yung mga kabataan nanood sa akin, yung mga putang ina nyo, mag-aaral kayo mabuti, huwag yung kaming gayahin, mga animal. Iyot kayo ng iyot, mga animal kayo. Tingnan nyo, gumawa ng krimen yung mga kabataan sa eskwelahan. Sino? Gobyerno nadadamay, pamilya nadadamay, yung mga magulang nadadamay, putang ina, dahil yan sa ginawa niyong katarantaduhan. Kung gumawa ng krimen, isipin kung anong consequences. Kung gumawa ng bata, isipin kung meron ka 10 milyon, may bahay ka na, may negosyo ka na, may sasakyan ka na, may padidi ka DDS sa anak yan. mo. Putang inang yan. Di ba? DDS yan. Kaya sa madaling salita, nasa magulang. Wala sa edad yan na 10 taon pataas, 5 taon pataas ay pwede nang makulong. Wala sa edad yan. Nasa magulang. DDS, sisihin natin Tandaan dyan, mga nyo yan. DDS. Mali ba ako? Tama, Di ba tama. nagtawanan tayong lahat sa comment section? Which is totoo naman. Sinisisi, gobyerno, nagkakagulo, nag-aaway-away. Dahil dyan sa issue na yan, magulang may kasalanan yan eh. Palike po, palike. Kung ikaw kung magulang kang matino, bakit mo hayaan yung bata mo maglalaro ng ganyang laro na pagka nalulong yan sa laro na yan, gagayahin niya yun eh. Sinong sisihin? Gobyerno? Sisihin mo magulang. Katulad niyan, meron tayong tinatawag na Mobile Legend. Pag nalulong sa Mobile Legend yung anak mo, sisihin mo gobyerno? Bakit mo mabigyan ng pangload? Si Sarah pala sis. Di ba? Bakit mo hayaan gumamit ng cellphone yan? Ang gawin mo, pag ang anak mo minor de edad, 10 years old pataas hanggang 15 years old, turuan mo magsaing. Unang procedure sa pagsaing, kahoy. hugasan ng bigas na puti na ang tubig. At ipantay ang sabaw sa ganitong daliri. Sarah Di ba Dennis. kasimple? Marunong na magluto yung anak mo. Magpreto ng isda nang hindi sumisigaw. Magpreto ng itlog na hindi nasisira ang gitna. Turuan mo magwalis, maglinis, maglaba, magsaing. Hindi yung turuan mo mag-ML, mag-TikTok, mag-Facebook, magpabakat ng burat sa TikTok, kaldag-kaldag, magpabakat ng suso sa TikTok, ipaalog-alog. Utang inang yan. Diba? Anong klaseng magulang ka? Nakita mo yung anak mo, ang haba ng burat, inakaldag-kaldag sa TikTok, natutuwa ka? Nakita mo yung anak mo, luluwa na yung suso, nakita na yung utong sa TikTok, matutuwa ka? Pag Guys, narik palike. yung anak mo, ang sabihin agad,
Gobyerno ang may kasalanan kasi adik ang presidente, bangag ang presidente, weak leader ang presidente. Utang ina mo, kung hindi mo hinayaan yung anak mo magpakita ng suso dyan sa social media na lumabas na yung pati utong, kaya hindi sana maririp yan. Kung yung anak mo, hindi sana mas-tsupa ng kabaklaan yan. Kung hindi na hinayaan mo, pabakat yung titi niya na 5 kwadrado ang metro ang haba, no? Kaya napantasyahan ng bakla. O pag natsupa ng bakla ngayon, kasalanan ng gobyerno. Di ba? Totoo yan. Palike po, palike. Totoo yan ngayon. Dati, utang ina. Pag sinitsitan ka ng nanay mo, hindi ka lumapit, Tama, umuwi. tama. Anong nag-antay sa'yo? Sanga ng bayabas o di kaya sinturo Walis. ni Judas. Oo. Di Tama ba? naman eh. 'Di ba noon? Sabi At saka yung mga laro noon nasa sa mga patintero, taguan, yan habulang tawag dito, agawang base, yung mga turumpo, na-exercise yung mga kabataan, pero yung mga laro ng kabataan ngayon wala na, iba na eh, no? niyayabangin. Did your mother have 10 million when you were born? Oo. Bakit? Gusto mong malaman? Bago man ako pinanganak, may planta ng ginto ang mga magulang ko. Malawak ang kalupaan namin. Di ba? DDS yan, Ken, kaya mo na. Basta yung mga ganun yun nagko-comment kasimple. mga Yayabangin, DDS yan. ikaw. Nung ipinanganak ka ba ng nanay mo, may utak ba siya? Kasi bakit lumaki ka ngayon, naging DDS ka? Tama. Di ba? Basta si Raulo, DDS yan. Basta Sige nga. pangit, DDS Nung yan. ipinanganak ka ba ng nanay mo, yung nanay mo ba may utak? Bakit naging DDS ka? Basta adik, DDS yan. Simple lang yan. Sabihin, tatanungin mo ko, nung pinanak ba ko ng nanay ko, may 10 million, meron po kaming minahan ng ginto. Malawak Palike po yung palike. kalupaan namin. Kahit ngayon, isampal ko sa pagmumukha mo yung titulo eh. Di ba? Yari kayo kay Kent, no? Tanong mo kay Ted Filon, doon din nagmimina yan. Palike po. Di ba? Kapagod si Kent. Tanong nyo kay Dong Batalan. Kilala nyo si Dong Batalan? Yung pinakulong nung may-ari ng mining? Doon din nagmimina. Ang mga magulang ko at ang mga lolo't lula ko sa miniminahan nila. Di ba? Sana all. Bago may man ako minahan ng pinanganak, ginto. may buhay na sila. Ikaw, tanungin kita. Noong binuntis ka ba ng nanay mo, may utak ba siya? Bakit yung lumaki ka, DDS ka? Alam mo, sa totoo lang mga DDS, huwag niyo akong subukang banatan. Kasi bago ko sasabihin yan, may sagot ako. Alam ko, yung iki-question ng tao sa akin, bakit mo sinabi, nung ipinanganak ka ba ng nanay mo, may negosyo ba sila? Ay, kung negosyo lang, oo, may negosyo kami. Kopra, uling, meron kaming ulingan, meron kaming kuprahan, meron kaming niyugan, meron kaming palayan. Yun ang totoo. Kaya nga naging politiko tatay ko eh. Di ba? Kaya nga inambush, di ba? Kita nyo? DDS Kaya yan. nga pinapapatay sa kuratong baliling eh. Nadadamay pa yung tatay ko sa kuratong baliling na yan eh. Di ba? Di ba Lacson? Di ba? Karuhinog? Mahirap bang intindihin? Yung mga pangyayari ngayon sa mga paaralan, hindi po kasalanan ng gobyerno yan, kasalanan ng magulang yan. DDS yung mga yan eh. Wala tayong At saka magagawa. ngayon kung titignan ninyo, ikaw ba, pinalaki ka ba ng ayos ng magulang mo? Wala na pong kinalaman ng magulang ko niyan kasi simula po 15 years old, natuto ako mabuhay mag-isa. Pumunta ako ng Maynila, I was 15 years old, naging tagawalis ako sa salon, taga-shampoo ako ng salon, nagtrabaho ako sa 7-Eleven, nagtrabaho ako ng Jollibee, nagtrabaho ako ng SM, nagtrabaho ako ng palengke. Pinasok ko lahat yan bago ako naging vlogger. So walang kinalaman ang magulang ko. Kasi when I was 15 years old, nabuhay na kayo ako mga isa. DDS Hindi ako nanghihingi sa Puro kanila. katangahan Kayo, mga DDS. Kaya nyo ba yan? Nako, hindi eh. Mga bobo yung mga DDS na yan eh. Yan ang isipin ninyo. Mga bobo yan, Kent. Wala kang Yan ang magagawa katotohanan. dyan Ako 15 years sa old, mga nabuhay na ako. bobo. Tanong nyo kay Mike Cervera. Sabi ni Adventure, Marcos Loyalis, tanga. Ano ngayon? Wala akong 15 years pakialam. old, tagawalis na ako ng salon niya. Natigil lang ako nung pandemic 2019.
Wala tayong magagawa si sa Mike mga Silvera naging DDS na tatay ko yan. for almost 6 Kasi yung mga DDS na yan, mga bobo, tanga, pangit, mababaho, maaga pa, pangit na, years yan. Yan yung nagpalamon sa akin habang ako nagsiservisyo sa salon niya. Kita nyo? Ni minsan hindi ako nanghingi sa magulang ko. Nagsikap ako. Wala tayong magagawa sa mga DDS, mga Diba? sira na ang ulo niyan eh. Yan ang katotohanan. Never ako nanghingi. Manang-mana Never sa ako amo nila nagpabigat. yan. Naging amo ko si Boss Mike Silvera. Yan yung tumatay yung tatay ko. Nabubuhay ako, 15 years old ako pumunta ng Maynila. Na edad na lang ako ng ganito ngayon. Hindi na ako umuwi ng probinsya. Ganun ang katotohanan yan. Sige, mga DDS. Diba, Ma'am Ashley Kate? Yan ang katotohanan. Nandyan si Ma'am Lily Tonini o nandyan si Ma'am Miriam Suzuki. Mga matagal kong sa. Na natuto ako mangupahan. Palike po, natuto palike. akong magbanat ng buto. Sa mga hindi DDS Diba? dyan, guys, palike po. Salamat po sa mga nag-like na at Ganun yun, di ba, mag-like Ma'am Ami? pa. Maraming salamat. Di ba, Ma'am Miriam Suzuki? Rick Henry? Continue. Umapela rin dito na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi kumpirmadong impormasyon upang hindi na makadagdag pa sa takot ng publiko. Pinuhay naman ni Senator Robin Hood Padilla ang kanyang panawagan na bigyang pansin ang kanyang panukalang amyendahan Robin Hood, ang di ba, juvenile magnanakaw law na rin sa paglaganap ng krimeng kinasasangkutan ng mga menor de edad. Kaya sana ang aking hingi na pabor sa aking mga kasama ditong senador, sana bigyan naman yun ng panahon na kataon yung aking Ano na naman yan, Robin? Dumating na talaga sana yung election, guys, no? Sana lang dumating na yung natin election. yung juvenile na yan. Kasi ang dami na nasa mukha na natin eh. Tama naman. Actually, hindi ako kukontra kay Senator Robin. Hindi ko Tama. siya kukontrahin. Ako din, Ako din, guys. Tama ako dun sa 10 years old pataas. Kasi, tawag dito, may isip na po yung 10 years old din. At saka, dahil po sa gabay ng magulang kung paano nila pinalaki yung mga anak nila, yun din po yung mga magiging ugali or uusbong na ugali ng mga kabataan po na yan. Kasi napakadami na po talaga ng mga menor de edad na nakakagawa po ng krimen ngayon. Ayan. Tapos dun sa nagawa ng krimen, umiiyak na lang kasi hindi po makasuhan itong mga menor de edad na gumawa ng krimen na ito. Ng 10 years old pataas, mag-umpisa sa 10 years old pwede nang ikulong kung ang mga kabataan ay gagawa ng krimen. Pero para sa akin, katulad lang yan sa korupsyon eh. Paano ba masugpo ang korupsyon? Simple lang, ibalik ang bitay. Tsaka bago ka magsasalita dyan, Robin Padilla, na ibalik sa 10 years old pataas, kung nakagawa mo ng krimen, isabuhay mo muna yung batas na yan. Sapagkat si Bato de la Rosa ay isang kriminal na pinatakas mo. Di ba? Real talk naman tayo dito, di ba? Yung criminal na si Bato de la Rosa, tinulungan mong makatakas. Di ba? Palike po. Ibalik ang bitay, maghigpit ang gobyerno, masugpo ang korupsyon. Katulad dito sa krimen ng kabataan, paano ba masugpo? Ikulong ang magulang kung may kabataan minor de edad makagawa ng krimen. Para pag nakita ng kapwa niya magulang yan, hindi nila ituturo yun sa anak nila. Bakit? Nakarinig ba kayo na father and mother knows best, di ba? O bakit? Father and mother, gusto bang gawin ng mga magulang yan na pumatay ang anak? Shout out Ferdy, welcome back. Wala akong problema kay Senator Robin. Di ba? Ang problema dyan kasi, kahit ibaba mo sa 5 years old, ang bata makagawa ng krimen ay pwede nang makulong. Hanggat ang magulang ay pabaya, tama. Walang solusyon. Isama ang magulang pag nakagawa ng krimen ang bata. Lagot kayo dyan. Mga magulang na pabaya. Ganun kasimple yan. DDS yan. So sino pang magulang ang maging Meron, yung mga DDS, yung mga magulang na pabaya, mga DDS yan. pabaya sa anak na gustong makagawa ng krimen? Kung ikukulong siya pagkagawa ng krimen yung anak niya. So sa madaling salita, todo bantayan talaga ang anak. Hindi mo talaga pabayaan. Pag galing sa school, kung anong oras ang out, kailangan tawagan mo na yan. Umuwi ka na, saan ka na. Ganon agad, hindi yung, hayaan mo, marunong naman umuwi yan, malaki na yan. Kaya hindi yan tama.
Pag sinabing alas 5 ang pasok ng umaga, alas 10 ng tanghali or alas 12 ng tanghali ang out. Kailangan alas 12 o launa nasa bahay ka na. Kasi pag lumagpas ka ng alas 5, ibig sabihin, may ginawa ka ng hindi maganda. Di ba? Disiplina ang tawag dyan. Pwede ka namang higpitan kung nasa tamang edad ka na. Eh kung nag-edad ka lang 15, 17, 16, under the custody ka pa ng magulang eh. Lalong-lalo na kahit mag-edad ka ng 20, kung anak mo babae, hayaan mo magligaliw. Eh pag nalasing yan dyan, pinainom ng gamot yan, kinantot yan, nabuntis, hindi kawawa, ang future. Pag nirip yan dyan, pinagtulungan ng kaibigan, ginangbang. May tumusok sa puwet, may tumusok sa puke, may umiyot sa bunganga, o gangbang nga, di ba? Pag nabuntis yun, sino? Ama, 3. Kahit anak mo babae, kahit sabihin mo 20 anyos na yan, 25 anyos na yan, kung ang magulang hindi pabaya, walang mangyayaring krimen. Okay. Yeah. Ayan guys, hanggang dito na lang muna yung ating live at ako po yung magluluto pa. Maraming salamat po sa ating mga live viewers sa araw po na ito. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Mag-ingat po ang lahat. God bless po. Once again, June Pinas para sa Pilipinas at para sa Pilipino. Bye guys, I love you all.